everyone! Welcome to our channel. So for today's video guys ay nandito tayo sa aming kulungan, dito sa kulungan ng aking 45 days. So pasensya na kayo sa aking kabuhukan. So for today's video guys ay magpapaligo tayo ng mga 45 days. Bakit kailangan liguan yung 45 days? Kung mapapansin nyo, maaga pa lang guys ay medyo hingal na sila. So, kaya natin paliliguan yung ating 45 days na manok ay ito ay nakakatulong para hindi sila mamatay. Okay? Na kailangan lagi silang masigla. And bakit? Kasi ito yung isang way para hindi nga mamatay yung ating manok na cause of heat stroke dahil kaya sila hinihingal or naiinitan dahil sa panahon ngayon. So, maaga pa lang mainit na yung pakiramdam nila. So, yan yung isang paraan para maiwasan yung mamatay sila and nakakatulong din to sa paglaki nila agad. So, para mapabilis din ang paglaki nila. So, as of now, 3 weeks pa lang guys tong alaga ko ngayong 45 days. Ayan. So, dito sa kulungan na to, ang laman nito ay 25 pieces. So, kaya nitong malamnan ng 30 pieces na manok. Okay. Dun sa kabila kasi may laman din yan. So, yan. So, yun pa, isa pang para mabilis din lumaki yung manok natin, kailangan yung kulungan natin ay medyo malaki. So, kapag maliit kasing kulungan natin at marami tayong alaga, hindi sila masyadong maglalaki. Yan, hindi sila lalaki ng maayos. Hindi agad, yung alam nyo sa mga manok nyo na parang hindi sila lumalaki. Kasi yung kulungan ay hindi ganun kalaki. So, kung mapapansin nyo, tumatalon, masisigla yung ating mga alagang manok ngayon. And ang purpose ng vlog natin ngayon ay magpapaligo tayo ng ating mga 45 days. So sa pagpapaligo naman kasi ng 45 days guys, hindi naman yung talagang liliguan mo ng sobra. So parang babasain mo lang yung katawan nila. Kasi kapag sobra naman na naliguan mo yung manok, magkokos naman yan na magkakaroon sila ng halak or sipon. Yun naman ang cost nun. So ang gamit natin ay gripo, hose, ayan. So parang wiwisikan lang natin yung katawan nila. Then kung wala naman kayong gripo, so ang ginagawa ng iba, dati ang ginagawa ng nanay ko, kumukuha siya ng balde na may tubig, ilulublob lang niya saglit, tapos yun na, nakaligo na yung manok. So, ganun yung ginagawa niya. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ako magpaligo ng manok ko. Ayan. So, tingnan nyo, ang lalaki na, oh. Ang lalaki na nila. So, bago tayo magsimula guys, ay don't forget to subscribe and click the notification bell for more upcoming new videos kung paano po mag-alaga ng 45 days na manok. So, tara, simulan na natin magpaligo ng mga 45. Gagawin muna natin guys, tatanggalin muna natin yung yung mga patoka kasi mababasa yung patoka eh. Oh, malikot. Excuse me, alisin muna natin yung mga patoka nyo. Ayan. So bago natin sila liguan, siya tuloy eh, sila. So, may nakahanda na ako dito guys na tubig. Ayan, paliliguan natin sila. So, ganito lang ang pagpapaligo ng manok. Ayan, konting hapyaw lang, ganyan. Ayan, parang binabasa lang ng paunti-unti. Para lang mabasa ng konti yung katawan nila. Hindi natin super babasain. Para lang nag-bisik. Oh, yan, naipit ko na dyan. And then guys, kapag kasi nagpapaligo ako ng manok, nililinis ko na rin din yung kulungan ng konti. Kasi, din yan, yung mga ipot na yan, minsan may mga bakterya yan. Hindi minsan, madalas. Kasi syempre, dinadapuan niya ng langaw, at lagi pong dapat malinis yung ilalim ng kulungan ng manok natin. Para maiwasan yung magkasakit yung manok natin. Yan, hinahapyo-hapyo ko yan guys. Para yung ipot, lumambot. Yan.
malambot naman na to, hindi pa yan matitigas. Kasi pag hinintay pa natin tumigas yan, mahirap maglinis ng kulungan kapag tumigas yung ipot. So matagal na babadan yung gagawin kapag maglilinis ng kulungan. Tsaka bago kami maglaman ng manok sa kulungan, talagang malinis yan. Kapag yung magpapanibagong alaga, nililinis talaga namin ang kulungan. Oh, nandiyan na kayong lahat. Nandiyan na kayo lahat sa video. Yan. Kapag kami nagpapaligo ng mga manok guys, mga gantong oras, mga alas 9 or alas 10 ng umaga. Bakit? Kasi hindi na ganun kalamig. Medyo mainit-init na. Parang yung temperatura ng ating ano ay hindi mainit, hindi malamig, ganun. Ganong oras kami nagpapaligo ng manok. At hindi yun matagal. Saglit lang. Isik lang talaga. Para hindi sila magkasakit. Para hindi sila magkameron ng hala. So, ang purpose lang kasi natin, bakit siya pinaliliguan yung mga manok is maginhawa naman yung pakiramdam nila. Yung init ng konti ng katawan nila mawala. Ayan. Yun ang purpose doon. Para maiwasan yung mamatay sila dahil sa heat stroke, sa init. Talagang yung mga ganito kasing 45 days, masaselan to guys. Hindi siya katulad ng mga manok na inaalagaan natin na Tagalog. Pasensya na kayo at gumagalaw ang ating camera. Tinutuka nila guys. Ayan. Tinutuka. Ayan. Hindi natin pinatatagal yung tubig kasi bawal silang sobrang mabasa. Parang lang, ligu-liguan lang, ganyan. Kung sa tao ay nagwiwisik-wisik lang. Yan. Yan yung ganyang konting basa ng katawan, okay na yan guys. Ligo na yan sa manok. So tatapusin ko lang guys yung pag-ano ng ipot. And then doon naman tayo sa kabilang kulungan. So yan guys, tapos ko na rin din linisin yung ilalim ng kulungan nila. And kung mapapansin nyo guys, hindi sila ngayon hingal. Kasi nakaramdam sila ng lamig ng katawan nila. Para din naman tao tong mga manok kapag naiinitan, kailangan maligo din. Ayan. So yan, hindi na sila hingal ngayong araw na to. And then sa pagpapaligo naman kasi ng ng manok guys, pwedeng araw-araw. Depende naman yan sa inyo and depende sa klima ng panahon. Kapag talagang sobrang init, paliguan natin yung manok natin para maiwasang mamatay yung manok natin. And then, kapag naman malamig, at alam nyo naman na parang masama ang panahon, wag po nating paliliguan yung mga manok natin. Kasi kapag naliguan natin yan, syempre magkakasipon yan. So, liliguan lang natin yung mga manok natin kapag mainit ang panahon. At saka kung mapapansin natin sa manok natin na naiinitan sila. So, ano naman natin yan mauobserbahan naman natin yan dahil tayo ang nag-aalaga. Ayan. So, ngayon ay dadako naman tayo dito sa kabilang kulungan. So, dito sa kabilang kulungan, ang alaga ko dito guys ay 25 pieces din. So, meron po tayong alagang 50 pieces. Ito sila guys, ayan. So, tignan nyo halhal din yung mga yan. Tingnan nyo. Halhal din yung mga yan kasi naiinitan na rin yung mga yan. And then, yung kulungan kasi guys, kapag gantong mainit, medyo i-open din natin yung mga bintana or yung pinto ng ating kulungan. So, dapat may screen. Ganto. Dapat may screen din yung nyo, yung pinto ng inyong
manukan para in case naman na halimbawa iwanan natin, hindi papasukan ng mga ibang manok na gala. Ayan. So ngayon ay sisimulan ko naman ang pagligo dito sa mga to. Ayan. Naiinitan na rin yung mga yan eh. Ayan. O, ligo-ligo na. O, lapit kayo din sa hose. Nagugulat sila guys, gawa ng hose. Yan. So, habang nagpapaligo tayo, konting wisik-wisik ulit ng kulungan. Yan. Para yung mga ipot-ipot ay hindi masyadong madami. Mahirap din kasi kapag sobrang dami ng ipot. Yun nga, sabi ko kanina, mahirap din maglinis. So, habang tayo naglilinis ng kulungan, winiwisik-wisikan ko ng konti yung mga manok para nakakaligo sila. Nagkakagulo tuloy sila. Yan, nag-iipon-ipon sila doon kasi syempre nililiguan ko nga. Yan. Yung ligong hapyaw lang naman. Baka sabihin naman ng iba, namatay yung manok ko dahil sabi mo, liguan ko yung manok. Eh baka naman yung ligo nyo talaga, pinaliguan nyo talaga. Yung wisik-wisik lang. Para lang yung init ng katawan ng ating mga manok ay mawala. Yan. So yan yung turo sa akin ng nanay ko. Kasi ang pinaka-hustler talaga sa amin mag-alaga ng manok ay yung nanay ko. Kasi ever since maliliit pa kami, nag-aalaga na yun ng manok. Eh kaso ngayon kasi busy siya. Ako ngayon yung nag-aalaga ng manok dito sa amin. Itong kulungan namin ay tabing bahay lang po namin ito. Hindi po ito malaking poultry business. Ito po ay small business lang po na poultry na pwede mong alagaan sa tabing bahay mo. Yan. So kailangan malinis. Kailangan malinis yung kulungan mo. And then yung ipot, kailangan din linisin natin. Syempre, may mga kapitbahay din tayo. Baka kasi mareklamo tayo niyan, di ba? So, kailangan maging malinis tayo. Yan. Ito, sa mga gusto ng ganitong business, na ang gagawin lang naman nyo, patutukain nyo. Yan. Paliliguan ng paganyan-ganyan lang. Ito, para sa mga taong gusto ng extra income na pandagdag din. Pandagdag sa gastos natin every month. Yan. So, in the next vlog guys, yan, pag-uusapan naman natin, magkano ba ang puhunan sa pag-aalaga ng gantong manok? Magkano ba kinikita? May lugi ba dito? Basta pag-uusapan natin yan sa next video natin guys. For the meantime, is paano lang ba magpaligo ng manok at bakit natin pinaliliguan yung manok. Ayan. So, hanggang dito po muna guys. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta po sa aming channel. At sa mga bagong viewers pa lang po sa aming channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos tungkol po sa mga pag-aalaga po ng mga manok, kambing, ayan, at kung ano-ano pa. So, yun lang guys. And see you all guys on our next video. Bye-bye na po. Ayan, tingnan sila, oh. Hindi na sila, guys, hal-hal. Hindi katulad kanina. Kasi medyo guminhawa na ang kanilang pakiramdam. Yan, ganyan lang magligo ng, ng 45 days na manok, guys. Napakasimple. Hindi siya ganun matrabaho. Yan. Bye-bye guys! O, bye-bye na kayo. Bye-bye na.